Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Gayon din sa mga kagiliw na tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa mga channel nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa personal kong karanasan na nangyari sa Candoni, Negros Occidental. Kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 17 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Nasa mga huling taon ito ng dekada 90. Magsasaka kaming pamilya. Lahat naman ata ng mga nakatira doon dati, yun ang ikinabubuhay, ang pagtatanim ng palay at tubo. Hindi ko lubos maisip na totoo palang talaga yung aswang. Naniniwala ako dyan. Sino bang hindi ako mismo ang nakaranas. Gabi na ako kung umuwi. Nauuna kasi sila Nanay Sida at Tatay Benito. Pagsapit ng tanghali ay pinapauwi ko na sila. Gawa ng medyo matatanda na din kasi, tapos ako na ang nag-aasikaso sa umasa hapon. Nagpapatuda ako ng kalabaw. Nagtataboy ng mga ibon. Nagkakanal at marami pa. Itong pagpapatuna, Sir Seth, ay pagpapalubog ng kalabaw sa tubig. Kailangan itong gawin gawa ng dito kumukuha ng lakas ang hayop bukod sa pagkain, ang malabigan ng kanilang katawan, saka paggagamit ulit sa pag-aararo. Bugtong na anak nila ako. Una at huling anak nila. Gawa ng matatanda na din kasi silang nabiyayaan ng anak nun. May diferensya umano ang nanay, pero may posibilidad pa ring magkaanak. Doon pa talaga umano ito sa kapanahunang malapit na ito mag-menopause. Kahit na mag-isa lamang ako pero kayod kabayo pa rin. Walang natapos sa mga magulang ko. Kapwa sila elementary lang. Ako naman pinagsasabay kong trabaho at pag-aaral. Nasa 3rd year na ako noon. Sa tuwing Sabado at Linggo lamang kami magkakasabay sa sakahan. Yun lang kasi ang libre ko. Pero ganun pa rin naman ang mga magulang ko kahit wala ako noon. Umuwi sila sa tanghali. Hindi ko talaga inaasahan na abang papauwi ako noon, merong bumagat sa akin. Akala ko nung una tao. Binati ko pa yon na magandang gabi. Pero hindi man lang sumasagot. Wala akong ilaw na dala. Bale, bakas lang ng daan ang nakikita ko. Makikita naman kasi yan kahit gabi pa kasi nga aamag ang landas nun. Pero hindi detalyado. Nakasalubong ko ito. Napasimangot ako gawa ng napakabaho niya. Parang nanonood sa ilong ang amoy niya nun, Sir Seth. Napahinto ako nun. Tapos kahit madilim ay pinakiramdaman ko ito. Hanggang sa tingin ko ay tila nagtago ito sa isang puno ng niyog. Naririnig ko ang kaskas niya sa damuhan. Nagduda ako na baka lasing at pagkainteresan ako. Kung kaya naman kumuha ako ng mga tuyong dahon ng niyog. Nilukot ko ito at sinindihan nun. Medyo malinaw na. Nakatago talaga sa puno nun. Pasilip-silip sa akin. Boss, maayong gabi . Anong ginagawa mo dyan? Bati ko sa kanya. Pero wala itong pake. Ako naman noon na walang alam sa kung ano ito ay lumapit ako doon. Ano ba tong nangyari at bigla na lang akong sinunggaban? Hindi ako nakapaghanda. Sobrang bilis niya. Napaatras ako noon at nawalan ng balanse. Dahilan para matumba. Napapamura ako.
Sabi ko pa sa sarili ko noon, iba na to. Pagtayo ko, kasabay ng pag-angat ng sulo, napaatras talaga ako noon gawa ng gumagapang siya patungo sa akin. Parang gagamba. Nakaangat ang siko at tuhod at yung mukha ay natatabunan ng buhok nitong mahaba. Bumunot ako ng itak at nagpapamisti nun. Napakabangis niya. Yung mga mata niya ay purong itim. Kumikinang sa itim ito habang tinatamaan ng liwanag mula sa apoy. Bumubuka-buka pang bibig niya. Umaamba ng sunggab. Abot langit ng kaba ko nun. Kahit siguro magsisisigaw ako ay walang makakarinig sa akin. Mantakin niyo, nasa gitna ako ng tubuhan. Ang ibig kong sabihin, may daanan naman pero ang bawat gilid ay puro na lang tubo nun. Malayo pa yung bahay namin. Mga 10 minuto pa siguro mahigit ang lakaran bago makarating doon. Mabilis na lakaran yon. Winawasiwas ko sa kanya ang apoy. Sumusukol ako at inaambahan ko din ito ng pagtaga. Hanggang sa kumabig yon sa gilid. Naging pabor na sa akin ang daan pa uwi. Kung kaya naman inihagis ko sa kanya ang sulo. Sabay sirit ng takbo at wala talagang lingon-lingon nun. Nagkakabangga-bangga pa ako sa tubuhan. Nagkakanda sugat-sugat pa ako ng gawa ng matalas ang dahon ng tubo. Hanggang sa nakita ko ng amin banda. Dito na ako nagsisisigaw. Nabulabog talaga doon. Yung mga taong nakatambay sa tubahan, nagsitayuan at sinipat ako. Nang makarating na ako sa lugar, doon pa lang ako nakaramdam ng pagod. Sabi ko, merong bumagat sa akin. Parang aswang. Basta sinunggaban ako at tinamaan ako sa dibdib noon. May lumapit sa akin na kapitbahay namin. Ang sabi nito, meron daw akong sugat sa dibdib. Pagkapa ko dito, meron nga. Mahaba ito na parang galing sa kalmot. Doon ko palang talaga naramdaman ang pananakit. May nakapagsabi pa na kamakailan lang umano. Kamakailan lang nagsimula ang pamamagat ng aswang na yon. Parang taga-ibang lugar. Tapos dito daw sa amin namimiktima. May nabagat na nga umano sa bandang Kabangkalan nun. Mabuti at naisugot pa sa ospital dahil kung hindi, ubos umano ang dugo nito. Dahil may malalang mga sugat yon. Inalalayan ako patungo sa bahay. Nang makita ako ng nanay at tatay nun, nataranta mga ito. Lalo na noong maghubad ako ng damit. Napakalaki talaga ng sugat ko nun. Nagpatawag ka agad ng albularyo. Malalim na gabi na nung makabalik si tatay at kasamang albularyong si Bukoy. Ginamot ako at sinabing saan ba umano ako banda binagat. Sabi ko naman doon lang sa tubuhan. Dagdag ko pa, nakasalubong ko ito at napakabaho. Huminto ako at nakita kong nagtago kaya yon. Gumawa ako ng sulo. At yun na, sinunggaban ako ng lapitan ko yon. Dapat hindi mo na lang pinansin. Dumaan ka na lang sana. Hanggang tingin lang naman ang mga ganyan eh. Tingin ko hindi, Mang Bukoy. Pakiramdam ko para may sadya po eh. Kung sabagay, pagkakataon din niya yun kasi nga ikaw lang mag-isa. Mabaho ba? Tapos gumagapang. Balbal siguro yun. Hindi ako sigurado kasi nga dalawang klase ng aswang ang may kinikilos na ganun eh. Ang isa, kaskas. Hindi ako nakapasok pagsapit ng Lunes. Namagahang sugat ko. Wala namang naging problema yon kasi ilang araw na lamang bakasyon na. Ayos lang din sa guro namin dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ko noon. Buong akala ko, yun lang ang karanasan ko sa aswang. Makalipas ang 2 linggo, kasabay ng pagbabakasyon noon ay bumalik na ako sa trabaho.
Sila nanay at tatay ay nagpapahinga. Ako nang nagkusa gawa ng wala naman na akong klase noon. Pero sa mga puntong ito ay maingat ako. Bawat mga sandali ay nakikiramdam ako noon. Nagbago ang takbo ng mga kinikilos ko. May napansin lang akong kakaiba sa paningin ko noon. Sinisiguro ko ito sa pamamagitan ng titig ng matagalan. Basta, naging sensitibo ako ng mga panahon na ito. Sa natatandaan ko ay tanghaling tapat yon. Nagpapahinga ako noon sa may kamalig namin. Tapos na akong kumain ito at nagpapaantok ako gawa ng umidlip ako ng kahit isang oras lang. Hanggang sa nakarinig ako ng kaskas sa damuhan. Ano ba tong kasikas sa Tagalog? Parang kagaskas, ganon. Tapos bumangon ako. Meron akong nakitang babae noon. Balingkinita ng katawan. May kaitiman ng balat. Nakasaya lamang ito tapos palapit na siya sa kamalig. Nginitian ko lang yon sa inaakalang mapapadaan ito. Nakatitig ito sa akin. Wala man lang emosyon ang kanyang mukha noon. May tsura pala itong babaeng ito, kung kaya medyo nahiya ako. Tumayo ako at inayos ko ang damit ko. Binati ko ito ng magandang tanghali. Dagdag ko pa, sobrang init ng panahon tapos gumagala siya doon. Pero hindi ito nagsasalita. Hanggang titig lang talaga. Bahagyang ngumiti pero parang hilaw. Nang matapat ito sa kamalig, huminto ang babae. Nagkatitigan kaming dalawa. At dito ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi pagtataka, kundi pagkalalaki ko. Ewan ko ba pero sa pagkakaintindi ko sa kanya, parang inaakit niya ako. Bigla pa yung kuminda tapos muling ngumiti ng bahagya. Pero yung pagniting yon, hindi na hilaw, kundi parang may ibig sabihin yon. Umalis ito, diretso sa maliit na daanan at sinundan ko ng tingin. Nung medyo malayo na, huminto ito at muling lumingon sa akin. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko gawa ng kinawayan ako nito kasabay ng nakakaakit ng ngiti at kagat sa labi. Napakadumi na ng pag-iisip ko nun, Sir Seth. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid na parabang timang na sinusuri kung may ibang tao. Hanggang sa paglingon ko sa babae, naglalakad na yun palayo. Sinundan ko na syempre. Sabi ko grasya to. Tapos may madidisgrasya naman. Humintong muli yun na wari ba inaantay niya ako. Napapangiti na ako nun. Kabado man pero wala na sa akin ito. Hindi ko na nga inisip ang panganib. Nakalimutan ko bigla yung nangyari sa akin. Samantalang matapos naman noon ay naging maingat ako. Basta, ibang init na ang nananalitay sa kaugatan ko noon. Itong direksyon na tinutungo ng babae, patungo sa kabilang dayon. Pero malayo pa yon. Sa isip-isip ko, baka hindi ito tagaron na nagpabakasyon lang sa isang kaanak. Hindi ko kasi kilala. Siguro, sa tingin ko yung babaeng to, yung malandi ba, ganon. Lumiko ito sa may tubuhan. Makapal na tubuhan yun na malapit na maani. Sabi ko sa sarili ko, jackpot, ito na yon. Nanginginig ang katawan ko. Nang magawi na ako sa nilikuan niya, sinipat ko kung nasaan yon. Hinawi ko pa ang nakaharang na mga dahon. Nakakarinig ako ng kagaskas. Malapit lang na parabang nasa ilang distansya lamang ito. Sumuong na ako. Makulimlim sa lugar gawa ng makapal talagang tubo nun. Bukod pa dyan, maraming mga puno ng mangga. Magkakalayo man pero matatayog ito at napapayungan ng ilang mga bahagi ng taniman.
Walang ano-ano ay narinig ko ang pagtawag ng babaeng ito. Nagtayuan ng mga balahibo ko gawa ng napakaganda ng boses niya. Malumana yon. Nakakakilig. Para bang kakatapos ng umihi. Ganon ang kilig na nararamdaman ko nun. Basta alog talagang katawan ko. Hinubad ko ang isa kong damit. Nakadoble kasi ako nun. Bali mahabang manggas yun tapos nakasando pa. Pawis na eh. Nakikita ko na siya sa may unahan. Naroroon sa may lilim talaga ng puno ng mangga, na kung saan naman ay may espasyo doon. Nakasandal sa puno at nakangiti pa. Napapamura na ako, Sir Seth. Doon siguro niya gusto alam niyo na. Walang arte ang hayop kahit na napakakatinang kutubo nun. Walang ano-ano ay bigla itong nagtago. Parang pa-thrill-thrill pa kumbaga. Dalawang magkakasunod na puno ito. Mahinang tumakbo yun na kumikembot pa patungo sa kabila. Pero napahinto ako nun. Gawa ng parang nagpustura itong matanda. Kinusot ko ang mga mata ko. Basta biglang naging patpatin yon. Nawala ang alindog nung malapit sa isang puno. Pagkasilip nito doon, naging dalaga ulit, Sir Seth. Punyemas, nakakain naman ako ng tanghalian. Dalaga naman yun na. Tama, dalaga. Ano ka ba, Ronnie? Kalma lang. Huwag mapapadala sa sabik kung ano-ano tuloy yung nakikita mo. Sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako. Malaki ang punong yun pero noong nasa 2 dipa na lamang ata. Tumakbo ng mabilis ito patungo naman doon sa may tubuhan. Wangis matanda na naman ito. Yug-yug ko yung ulo ko nun. Sumilip siya sa tubuhan. Nakangiti at sinabing doon daw kami banda. Dalaga na ulit ito. Para bang nagdadalawang isip na ako. Ewan ko pero nag-iba ang pakiramdam ko nun. Pero paulit-ulit niya akong tinatawag. Pinapakita pa nito ang mga paa niya. Napapalunok ako ng laway nun. May agam-agaman pero nanaigang pagkalalaki ko, Sir Seth. Natukso pa rin ako nito. Pagkalapit ko, bumungad sa akin ang napakapangit na mukha niya. Para bang hukluban na may tuyong mukha na maitim ang mga mata. Ito yung bumagad sa akin. Hindi talaga ako nakagalaw kaagad nun. Para bang hindi pa napoproseso sa isip ko ang kabuuang pangyayari. Kinipat ko ang mga mata ko sa isip na baka guni-guni lang pero isang iglap lang. Nakadungaw na ang mukha niya sa mukha ko. Napaatras ako noon at sumalampak sa puno ng mangga. Itong pangit na nilalang na tingin ko, aswang. Napakabilis makalapit sa akin. Yung 2 kamay niya, nakatukod sa puno nun. Pero ang gitna naman ito ay leeg ko na. Nakadungaw yon at sinabing nakaligtas daw ako nung una. Hindi daw siya napapanatag. Kaya niyais na akong patayin. Binunot ko ang itak ko ng mga sandaling yon pero hinawakan niya naman ang kamay ko. Napakalakas niya. Hindi ako nakakapalag. Sinakal pa ako ng isang kamay at inamoy-amoy ang leeg ko nun. Hindi talaga ako nakakagalaw nun. Hindi ko alam pero ganoon talaga ang nangyari sa akin, Sir Seth. Para bang nanigas na lamang ang katawan ko noon nang amoy niyang leeg ko. Ang naigagalaw ko lamang ay ang ulo ko. Nagmamakaawa ako sa kanya. Kako, huwag niya akong patayin. Wala naman akong kasalanan. Pero ayon dito, gusto niya daw ako. Gusto niya raw akong kainin noon. Napapaiyak ako. Padiin ng padiin ang pagkakasakal niya sa akin.
hanggang sa naisipan kong iumpog ang sarili kong ulo sa mukha niya. Napasimangot ito. Nabitawan niya ako. Dito ay nakakagalaw na ako noon at nagkaroon ng pagkakataon na tagain siya. Hinampas ko ng buong buwelo ang itak. Tumama sa mukha niya. Pagkatapos noon ay sinundan ko pa ng makailang beses yon. Napaatras ito at nakikita ko ang hiwa sa mukha niya. Nakapagtataka. Ang lakas ng pagkakampas na yun pero hindi man lang nabiyak ang ulo nito. Mahabang hiwa lang. Nagpatuloy ako sa pag-uunday ng taga dito hanggang sa kumaripas yun ng takbo sa loob ng tubuhan at bigla na lang naglaho. Siyempre, hindi ko na sinundan. Malay mo biglain na lang ako. Ang ginawa ko noon ay tumakbo din ako ng pagkabilis-bilis palabas ng tanimang yon. Hanggang sa nakarating na ako sa uma namin. Hingal na hingal ako na para bang mapuputol ang hininga ko. Napahiga pa nga ako noon sa may kamalig. At nung medyo nakabalik ng lakas ko, sinipat ko ang lugar. Minamatsyagan ko noon ang bawat sulok. Nagsisisigaw pa ako at sinabi kong lumabas ito. Kung gusto niya akong patayin, ay doon kami sa may espasyo. Wag na wag siyang magtatago nun. Basta, takot na may pagkadesperado na ang nararamdaman ko nito. Pinaghahampas ko pa ang gilid ng tubuhan at patuloy sa paghahamon sa kanya. Pinagmumura hanggang sa napagod na lamang ako at nagpahinga nun. Inantay ko ito dong aswang. Hindi ako titigilan ito kung kaya naman makikipagpatay na lamang talaga ako noon. Pinatuna o pinaligo ko muna ang kalabaw namin sa may sapa. Pagkatapos ay naglakad ako ng pabalik-balik doon sa gilid ng tubuhan. Pero hindi na ito nagpakita pa. At nung malapit ng magtakip silim ay doon na ako umuwi noon. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Sinarili ko lang yon. Napansin pa nga ng tatay ko mga kakaibang kinikilos ko at natanong ako. Naghahasa kasi ako noon ng itak at galit ang muka. Sabi ng tatay Benito, ano ba daw ang problema? Sabi ko naman wala. Dagdag ko pa, wag niya na lang akong pansinin noon. Eto na naman, inaakala kong tapos na ang lahat. Katulad lang din nung una. Aba, napag-initan ako ng gusto nitong animal na ito. Kahit saan ako nagtutungo pakiramdam ko talaga naroroon siya. Hindi ako nagpapakumpiyansa nun. Kahit anong postura pa, mapalalaki man o babae ay hindi na ako lumalapit. Dahil napakagaling nitong manglinlang. Nakausap ko kasi si Mang Bukoy. Nagsumbong ako sa kanya. Napag-alaman ko sa albularyo na ang pinakamagaling daw manglinglang sa lahat ng mga aswang ay yung tinatawag ng abal o balbal. Yung abat sa amin, Sir Seth, kaskas ang katanyagan. Iba ang abal at iba ang abat. Yun ang nakuha kong impormasyon nun, na magaling talaga umano ang balbal. Pero nagtataka siya dahil kadalasan daw na kinakain nito ay yung mga patay na. Sobrang tinik nitong magnakaw ng patay nang hindi man lang namamalayan ng pamilya. Lalong-lalo na sa lamay. Aakalain lang na yung nasa loob ng kabaong, yun pa rin ang labi nun. Pero iba na ito. Kung hindi daw puno ng saging, maaaring lupa na lamang umano yung laman na may malakas na orasyong pambulag. Sinabi pa nga sa akin ng albularyo na kung sakaling mamataan ko ang aswang, tawagin ko siya kagad para naman matigil na daw itong problema ko. Hindi ko naman daw magawang masabi sa mga magulang ko gawa ng sakitin na sila. Tumangulang naman ako noon. Nag-alok ng tuloy si Mang Bukoy. Marami na akong naririnig na kwentong balbal.
Parang tumutugma naman. Kaya nga nagigiliwan ko talaga makinig sa kwento, partikular sa mga aswang. May nagpapastol ng mga hayop noon, pero hindi ko ito kilala. Nasa bungad ng lupain namin na siyang nakapagtataka dahil wala namang kabahay-bahay doon. Minsan may nagpapahinga sa kamalig. Kasalukuyan akong nag-aararo. Hindi ko nilalapitan yon. Inaantay kong lumayas. Isang gabi habang ako lang mag-isa sa bahay noon, buwat nang sila Nanay Sida at Tatay Benito ay nagtungo sa Bindoy. Gawa ng may kamag-anak kaming kinakasal, pinsan ko lang. Walang may iwan sa bahay kung kaya hindi na lang talaga ako sumama. Wala lang naman yon. Matapos kong makapaghugas ng pinagkainan, tumambay muna ako sa mumunti naming beranda. Maliit lamang ang bahay namin sa lugar. Isang palapag lang at nakaangat ang bahagya sa lupa. Hindi naman yung tipong may silong. Inabunuhan lang yun para iwas sa tubig ulan. Itong beranda na nakabungad sa may maliit na daanan. Bali ang daanang ito ay patungo na sa nayon namin. May mga kapitbahay kami. May malayo at malapit nun. Pero kadalasan sa taga roon ay kaanak lang din namin. Paryente kumbaga. Habang nasa beranda ako, para bang may paparating na ulan. Medyo mainit kasi. Ganun po yung bukid. Maalinsangan kapag may paparating na ulan nun. Kaya naman inihanda ko ng drum namin at banga sa may daluyan ng tubig ulan mula sa bubong. Niligpit ko ang mga binilad na panggatong. Pagkapasok ko sa bahay, nakarinig ako noon ng mahinang tinig. Hindi ko maipaliwanag kung baboy ba o kambing yon. Basta ganon, hindi pamilyar. Hanggang sa nabati na talaga ang atensyon ko na makaamoy ako ng baho na para bang dinudukot yung sikmura ko. Pagkabaho talaga at hindi kaaya-aya. Mabaho pa ito sa dumi ng tao. Dito sumagi sa isip ko yung unang engkwentro sa aswang. Ganon na ganon ang amoy niya. Kumuha ako kaagad ng itak. Walang ano-anong lumabas ako ng bahay. Nagtungo ako sa tahanan ng kapatid ng tatay ko. Sabi ko, pakipuntahan si Mang Bukoy kasi nga masama ang pakiramdam ko noon. Na magpapahilot ako sa kanya. Ito namang si Tiyo Dudong ay kaagad umalis at pinuntahan ang albularyo. Malapit lang naman yung bahay nito. Mga 20 minuto, dumating na sila. Naroon ako sa beranda at unang bungad pa lamang ng manggagamot. Sumimangot na kagad yung mukha niya. Sinabing may aswang daw sa paligid nun. Humudyat ako ng pagtango at pinapasok ko siya sa loob. Doon ko sinabi na kaya ko siya pinatawag dahil sa aswang. Ito na po, Mang Bukoy. Di ba sabi niyo naman na tutulong kayo? Ano pong gagawin? Haharapin ko ba kaagad? Naiinis na ako eh. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao. Ako pa yung gustong patayin. Ibang klase yung mga balbal, Ronnie. Kapag may namarkahan sila, yun na talaga. Kahit pa makipagpatayan ng mga yan, makuha lang ang gusto. Gagawin nila. Mabuti at kaagad mong naisip na papuntahin ako. Nagustuhan ko din ang pagrarason mo nang sa ganun hindi malaman ng mga kapitbahay mo yung nangyayari dito. Ikaw kasi talagang punteriya eh. Tumambay ka sa beranda. Mag-iikot-ikot muna ako. Mungkahin ito. Walang ano-anong sumunod ako sa kanya. Kalmadong-kalmado ako noon. Mabilis ko din kasing naiintindihan ang diskarte nitong manggagamot na ito. Nagsisimulang gumala sa palibot si Mang Bukoy. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa ng albularyo. Matagal yon at siguro yung mga kalahating oras ata. Hindi nawawala ang amoy. Para bang nasa gilid ko lang ang pinanggalingan nun. Pagkabalik ni Mang Bukoy, ang sabi nito ay nasa likod daw ng bahay. Naroroon ito sa may poso banda.
nakadapa lang sa damuhan. Kako naman nung gagawin namin, tsaka paano niya natagpuan yon? Ayon kay Mang Bukoy, hindi niya talaga umano natagpuan. Pinakiramdaman niya lang ang lugar. Maski puntahan pa niya ang pinagdududahan niyang naroroon ng aswang ay wala siyang makikita dito. Gaya ng sinabi ni Mang Bukoy, magaling talaga itong manglinglang noon. Babagatin niya umano sa may kakahuyan. Lalapit lang ako at hahamunin ito. Tapos dadalhin ko sa kakahuyan noon. Magpapakita na daw yun, Sir Seth. Pero nagtanong ako sa kung paano ito papatayin. Tingin ko kasi napakakunat niya. Ayon naman kay Mang Bukoy, may dala naman daw siyang itak. Tatagain umano. Pero malalaman po yun, di ba? Makikita ka ng aswang. Paano po susunod yun? Magandang tanong, Ronnie. Alam mo, kung may panglinlang yung mga aswang meron din ako. Alam niya na may kasama ka pero hindi niya ako kilala. At hindi niya rin ako makikilatis kahit paggaano kalakas ang pakiramdam niya. Sige na, mauuna ako . Antayin mo lang ng mga 5 minuto. Sakto na siguro yun para ihanda ko ang sarili ko doon. Huwag mong kalimutan, doon sa may puno ng mangga. Doon mo dalhin. Huwag kang tatakbo. Susunod yan. Maghahanap pa yun ng pagkakataon kaya wala pang mangyayari sa'yo. Basta, paringgan mo lang na hinahamon mo. Pagkatapos kong marinig ang mga sinasabi ng matanda nun, tumango ako at walang ano-anong umalis kagad si Mang Bukoy nun. Tinatansya ko ang tagal sa kung kailan ako tutungo sa may likod. Hanggang sa tingin ko ay sapat na siguro ang mga sandaling yun. Dahan-dahan na akong naglakad patungo sa may poso. Nakikita ko na noon ang lugar kung saan ito ang sinasabi ni Mang Bukoy na doon nakadapa ang nilalang. Nagpaparinig na ako noon. Kako, wag lang akong subukang lapitan. Gawa ng kapag nangyari yon, papatayin ko talaga. Sinabi ko pang kakahasa ko pa lamang ng itak. Dagdag ko pa noon, nakasunod lamang siya lagi sa akin. Walang hiya siya. Alam ko ito dahil kabisado ko na ang aswang. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Nang makarating ako sa poso, nahihirapan akong tanawin si Mang Bukoy. Gawa ng sobrang dilim doon sa may mangga. Nagsawalang bahala na lamang ako noon. May kahoy na pundasyon sa may poso. Galing ito sa ginibang bahay na dating tahan ng mga abuelo ko. Naupo muna ako. Pero yung mga mata ko, nakatuon sa damuhan ko kung saan naroroon ang nilalang. Noong makarinig ako ng mahinang kagaskas, dito na ako nagsimulang kabahan. Lalo na nang mapansin kong gumagalaw na ang mga damo at alam kong patungo na ito sa akin. Maya-maya ay naaninag ko na ito. Para bang anino lang. Gumagapang ito. Dahan-dahan yon. Tinatamaan siya ng ilaw mula sa bahay namin. Petromax lamang ang meron kami. Hindi pa naaabot ng kuryente kasing ibang parte ng lugar nun. Pero kahit papano ay nakakapagbigay naman ito ng detalye sa mga oras na yon. Maliban na lamang sa kinaroroonan ni Mang Bukoy. Dahil malayo na ito ng konti at wala nang kabahay-bahay sa parting ito. Kalmadong tumayo ako at naglakad patungo na sa may mangga. Pasipat-sipat pa ako nun at nakikita ko ang mabilis niyang paggalaw. Parang ipis. Pahinto-hinto pero mabilis. Tinig ko din ang kagaskas. Binilisan ko ang paglalakad. Baka kasi sunggaban na lamang ako bigla. Maaring tama si Bukoy na hindi ka agad ito aatake pero mukhang mainit na yung ulo nito sa akin. Ano mangong sandali ay maaaring may gawin na ito. Hanggang sa ilang distansya na lamang ang mangga. Hindi ko na nakikita si Mang Bukoy.
Napapamura ako dahil baka wala ito doon. Nagpatuloy na lang talaga ako sa paglalakad at naiisip na kapag may nangyari, tatakbo ako at babalik sa bahay. Pagkalampas ko sa may mangga, dito ko na nasipat ang matanda na nasa ibabaw pala. Basta hanggang ulo ko lang ang habog ng pinagpatungan niyang sanga. Gumaan ang pakiramdam ko noon. Mga ilang distansya na ako noon. Walang ano-ano ay bigla na lamang lumundag ito. Nang hindi ko man lang alam ang dahilan. Hindi ko nakikitang aswang sa ibaba. Pero paghampas niya ng itak, umungol ang nilalang at doon ko pa nakita ang anino niya. Inundayan yun ng inundayan ng itak. Hindi ko alam ang gagawin nun. Pagkalapit ko, dito na medyo detalyado ang aswang. Madilim man pero nakikita ko na ang paggalaw niya. Nagpapagulong-gulong ito at tumaatungal. Tinataga ko na rin siyempre. Napakakunat na para bang tumatalbog lamang ang itak ko. Pero kapag si Mang Bukoy ang tumataga dito, naririnig kong tunog na parang nagsisibak ng kahoy. Hanggang sa hindi na yun gumalaw. Dito ay dali-dali akong kumuha ng tuyong dahon ng niyog at sinigaan ang gilid ng aswang. Napakarami niyang sugat. Ang lalala ng mga tinamo nito kay Mang Bukoy. May sa mukha, sa tiyan, at doon mga paa at mga kamay. Babaeng matanda ito. At ito talaga yung nakita kong mukha na animoy huklo ba nun. Nagmungkahi si Mang Bukoy na ilibing na lang yon. Hindi naman daw katulad ito ng ibang aswang na posible pang mabuhay. May tinanggal lang si Mang Bukoy dito na kwintas. Nilagay yon sa umaapoy na siga. Doon lang ako naghukay sa may mangga. Madali lang naman maghukay doon gawa ng malambot ang lupa. Basta pagkatapos ihulog sa hukay, pinatungan yun ng mga bato. Saka palang tinabunan ng lupa nun. Ayon kay Mang Bukoy, yun na siguro ang aswang na gumagala sa lugar. Naniniwala si Mang Bukoy na taga Sipalay ito. Gawa ng naging matunog doon ang aswang kumakailan lang. Nagtanong naman ako sa kung may kasama pa ba itong iba. At ang sabi ni Mang Bukoy, hindi niya alam. Malalaman naman daw yan kapag may kasama kasi nga may aaswang na naman sa akin noon. Napamura ako noon. Pero ayon sa matanda, yan ay kapag hindi naaalis ang marka sa akin. Gawa ng magiging palatandaan ito ng ibang aswang. Lalo na yung kaanak ng pinatay namin. Idadaan daw ako ni Mang Bukoy sa pamamaraan ng pangbasag pero matagal na proseso ito. Dahil matindi daw ang kapit sa akin na marka. Hindi naman ako nagsalita. Sumunod na lang ako sa mga sinabi niya kahit wala naman akong naiintindihan. Ayun na nga. Kinabukasan din ay isinagawa na ni Mang Bukoy ang kung anumang pangbasag niya sa marka. Madaming ginawa. Parang ako nung iaalay. Isang araw na ritual yon. Hanggang sa natapos na at dito sinabi ni Mang Bukoy na posibleng natanggal niya. Posible ding hindi. May ibang marka umano na madali lang makilatis at matanggal. Ang nasa sa akin umano yung mahirap malaman ng albularyo at mahirap ding tanggalin nun. Nagbabaka sakali na lamang siya na baka nabura na ito dahil wala umano talaga siyang idea. Ang alam lang ni Mang Bukoy, nakasubaybay sa akin ang nilalang lagi kung kaya may marka talaga ako noon. Isang buwan ang nakalipas ay wala namang nangyari sa awa ng Panginoon. Pero hindi pa rin ako napagkumpiyansa. Hindi pala biro ang aswang. Yung mga sandaling tinamaan ko ito sa mukha doon sa tubuhan. Kaya daw tinablan yon kahit konti gawa ng may araw. Pero kung nagkataong gabi yon, makunat pa umano sa gulong ang katawan niya. Kaya kayo mga kagiliw,
Kung sakaling makaengkwentro kayo ng aswang, lumapit kaagad kayo sa mga albularyo. Sila ang mas nakakaalam dito sa kung papanong puksain. Yung mga kwentong kaya itong labanan ng normal na tao at walang kaalaman. Naniniwala naman ako doon pero tsamba-tsamba lang din yan. At nakadepende sa kung anong uri ng aswang. Katulad ng balbal, may mahihina at may malalakas din. Matitinik kagaya ng kalaban ko. Paano kung kagaya noon ang mga nakaengkwentro nyo, di ba? Kaya ayun, ipaubaya po natin ito sa albularyo. At gaya ng sinabi ko, base sa sarili kong karanasan, totoo ang mga aswang.